Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Tagalog English Worship Service. Sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, ako nga pala si Kenneth. Muli po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hinatid kayo dito ngayong hapong ito para sama-sama tayo sa pagpuri sa Kanya at pagsamba sa Kanya. At binigyan niya kayo ng oras at pagkakataon para papurihan siya ngayong hapong ito. Napakalapit na ng panahon, magpapasko na po. Yung sa labas medyo malamig na rin yung simoy ng hangin. Sana maalala natin ang tunay na dahilan ng ating celebration tuwing darating yung buwan ng Disyembre. Ito ay para sa ating sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo, para iligtas tayo at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan, sige, bago tayo magsimula, pwede natin batiin ng isa't isa ng Happy Lord's Day. Ayan, Happy Lord's Day. Ayan. At naway, maranasan natin ang puspos niyang biyaya at kanyang presensya ngayong hapong ito at maging bahagi ng inyong Sunday ang worship service na to. Ayan. Sige, bagong lahat, meron tayong ilang mga announcements. Una sa lahat, noong November 30, nagkaroon ng infant baptism na inofficiate ng ating senior pastor na si Reverend Dr. Nehemiah Siya. Kaya i-welcome natin sa ating Christian family si Lisandra Riley Ang, na anak ni Miles at Rihanna Ang. Yan, sa ating pamilya. Ayan. Pangalawa, para sa lahat ng mag-asawa, abangan ang event na ito. Panoorin natin ang video nito. Mahal kita hanggang sa dulo, hanggang sa huling paghinga. Ikaw lamang, iyan ang pangako. Pero bakit lumuluha? Naglaho na ang mga ngiti, lamig mo ngayon'y minimithi. Saan ba nagkamali? Dapat na bang humindi? Ngunit sa Diyos ipinangako, iibigin sa lungkot at ligaya. Haharapin ang mga pagsubok, hinanakit at problema. Dahil mahal kita hanggang sa dulo, hanggang sa huling paghinga. Ayan, maaga ang invitasyon ng ating family care ministry. Kaya markahan nyo na sa mga mag-asawa. Ang date na yun, nakita nyo kanina sa screen. Ayan, susunod, ang ating mga seniors naman ay magkakaroon muli ng fellowship on-site. Ito yung kanilang Christmas party. At ito'y pinamagatang Live Out Love on Christmas. Ayan, ito'y magaganap sa December 13 sa susunod na linggo, Sabado, 9 to 12 a.m. sa JEC Hall, 3rd floor ng Jubilee Center. Para sa registration at karagdagang impormasyon, pwede niyong kontakin si Deaconess Julingo o si Achi Anitay. Pang-apat, isang linggo na lang mula sa deadline ng ating Blessed to Bless Love Project. Ito'y nasa ika-6 na taon na. Purihin natin ang Panginoon dahil sa pagpapalang inihatid niya sa mga nagbahagi o magbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapatid na kapuspalad. Ngayong taon, iaabot ang inyong mga donasyon sa 100 bata sa Visions of Hope Kindergarten, ang mga pamilya sa Happy Land Children, ang ating mga manggagawa dito sa simbahan, ang ating iba't ibang pamilya sa ating mga daughter churches, sa pagbibigay ng
500 na pakete na may ng essential goods na nagkakahalaga ng 500 pesos bawat isa. Gusto nating hikayatin ang bawat isa para tumulong at magbahagi. Para sa donasyon, makikita nyo sa screen ang kung paano pwede nyong ibigay ang inyong donasyon sa mga bank details na nakikita sa screen, at ipaalam kay Deaconess Winnie Calamyong ang inyong donasyon at pakilagay na blessed to blessed. Sunod, ang iniimbitahan ng ating iglesia ang lahat para sumali sa ating Christmas Eve candlelight service. Espesyal ang taon na ito dahil ang ating adult choir ay maghahandog ng isang Christmas kantata. Isang musical kantata kasama ang ating mga homegrown instrumentalist. Ang gathering na ito ay pinamagatang Joy in the Light, inspired ng Isaiah 9:2. Ayan. Ang service ay gaganapin sa December 24, 5 p.m. dito sa taas sa JEC Main Sanctuary. Kaya isama nyo ang inyong mga pamilya, buong pamilya, para sama-sama tayo sa pagsamba at sa pagpuri sa ating Panginoon. At yan, ito na yung pinakamagandang announcement. Dahil dito sa ating Taglish Worship Service, ikalawang taon na po at magkakaroon tayo ng ating Christmas party. Next week na po to, December 14. Kaya ready na kayo. 2 o'clock pa rin. Pagkatapos ng worship service, ayan na po. Fellowship sa Christmas party. Ayan. Yan na po ang ating mga announcement. Ngayon, ilaan natin ang sandaling ito upang ihanda ang ating puso at isipan sa pagsamba. Magsitayo po tayong lahat para sa ating call to worship at sabay-sabay nating basahin ang salita ng Diyos. Ito ay makikita sa Salmo 118 verse 24. Ayan, basahin po natin ang Tagalog version. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo'y magalak at magdiwa. Ayan. Ay, meron pa isang sa Salmo 34 verse 3. Ayan. Hali kayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itaas natin ang kanyang pangalan. Yan, sige. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, nandirito po kami ngayon, nagtitipon sa inyong harapan na may pusong puno ng pasasalamat at paggalang. Salamat, Panginoon, sa pagbuklod sa amin bilang isang iglesia upang sambahin at luwalhatiin ang inyong banal na pangalan. Muli po, humihingi kami ngayong hapong ito ng inyong patnubay at ng inyong pagpapala. Aming inaanyayahan ang inyong banal na spiritu na punuin ang lugar na ito at ang lahat ng nandito upang maantig ang aming mga puso at mabago ang aming mga isipan. Naway ang inyong presensya ay madama sa bawat awit, sa bawat salita, sa bawat panalangin na ihahandog sa iyo. Buksan ninyo ang aming puso at isipan para tanggapin ang inyong karunungan at yakapin ang inyong pagmamahal. Kami ay lumalapit sa inyo, Panginoon, na may mapagpakumbabang loob, humihingi ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan at kalakasan para sundin ang inyong mga kautusan. Bigyan mo kami ng lakas na loob na isabuhay ang aming pananampalataya at maging isang maningning na liwanag sa mundong ito.
Manatili ka sa aming tagapagsalita ngayong hapong ito. Naway maibahagi niya ang inyong mensahe na may kaliwanagan at magbibigay sa inyo, Panginoon, ng kaluwalhatian, at naway tanging ang pangalan mo lamang ang maitaas sa buong worship service na to. Ito ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ayan. Pwede na po tayong umupo at ngayon i-welcome natin ang ating worship team. Magandang hapon po sa inyong lahat. Grabe, no? Desyembre na. At malapit na rin ang Pasko. Pero higit sa ilaw at selebrasyon, ang pinakamahalaga ay si Jesus. Dahil He came for us. Sabi sa Luke 2:14, "Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those whom His favor rests." Para sa mga anghel na nagdiwang sa kanyang kapakanakan, tayo rin ay tumayo at itaas ating mga boses. I-celebrate natin ang Savior na nagbigay ng hope, peace, at light sa buong mundo. Tayo po tayo lahat. Glory to the newborn King, peace on
kanta. Ito ay isang bagong kanta na madali lamang sundan. Alalahanin natin ang simple pero makapangyarihang katotohanan ng Pasko. Si Jesus ang sentro at siya ang dahilan ng Pasko. Lahat ng ating awitin at selebrasyon ay para lamang sa Kanya. Isinilang sa sabsaban ang tagapagtanggol mula sa langit, regalo ng Diyos, walang hanggang Ama. Mga anghel sa langit, nagdiwang, nagawitan. Ngayong Pasko, itaas ang ngalan niya, haleluya. Kay buti niya ngayong Pasko, magdiwang ang mundo, walang hanggang haleluya. Si Jesus ang Pasko. Pinagpala ang buong mundo, biyaya ng Diyos. Kapayapaan ang kaharian mo, pag-ibig na wagas. Mga anghel sa langit, nagdiwang, nag-awitan. Ngayong Pasko, itaas ang ngalan niya, haleluya. Kay buti niya ngayong Pasko, magdiwang ang mundo, walang hanggang haleluya. Ngayong Pasko, itaas ang ngalan niya, haleluya. Kay buti niya ngayong Pasko, magdiwang ang mundo, walang hanggang haleluya. Si Jesus ang Pasko. Si Jesus ang Pasko. Si Jesus ang Pasko. Pwede na po tayo ulit. Manatili po tayo sa ating pagsamba sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan na patuloy naming nararanasan at nakikita at nararamdaman sa mundong ito, Lord. At sa araw-araw na binibigyan mo kami ng biyaya, ng hininga, at ng maraming blessing, Lord, na natatanggap namin, whether sa aming pamilya, sa aming trabaho, or eskwelahan. Kung saan man, Lord, parati namin nararamdaman at nakikita, Lord, ang inyong kabutihan. Lord, you have made everything beautiful in its time. Lahat ng mga gawain namin, lahat ng mga experiences, Lord, ay talagang blessing na nanggaling sa inyo. Pero Lord, at the same time, marami mga pagkakataon na ang aming puso at isipan ay hindi satisfied, Lord, sa mga blessing na natatanggap namin sa mundong ito. And the reason why, Lord, is because you have set eternity in our hearts. Ang talagang magbibigay ng ligaya sa aming puso
ay hindi mga biyaya na nanggagaling lamang dito sa mundo, pero ikaw mismo. Lord, our hearts are restless until they find rest in you. Ikaw, Lord, ang hinahanap ng aming puso. Pero dahil sa aming kasalanan, dahil sa aming mga pagkukulang, dahil sa aming pagsuway, Lord, sa iyong mga kautusan, Lord, we are separated from you. Wala kaming magandang relasyon kasama ikaw, Lord. Hindi namin, Lord, maiayos ang sarili naming mga buhay by our own strength, by our own abilities. At dahil dito, Lord, kayo ay gumawa ng paraan para kami ay maligtas. Ipinadala ninyo ang inyong anak na si Jesucristo para magbigay sa amin ng buhay. Pinadala niyo siya dito, Lord, even in a manger, sa isang mapagkumbaba na paraan, Lord, upang hindi makita, Lord, ng mga tao sa mundo na tumitingin, Lord, sa mga kamunduhan, Lord. Pero, Lord, ipinakita mo, Lord, sa inyong mga anghel sa langit. At ipinapakita nyo sa amin through spiritual eyes sa pagpuno ng aming puso at isipan ng inyong banal na Espiritu. Binibigyan nyo kami ng kakayahan na makita at maunawaan ang kabutihan na ipinakita ni Jesucristo at ang kanyang kadakilaan, Panginoon. So, Lord, habang kami ay sumasamba ngayon through our worship, as we sing songs of worship to you, Lord, and also as we listen to your word, even as we have communion today, Lord, that our Reverend Jojo will be leading later on, and even, Lord, sa aming fellowship after this worship service at hanggang sa aming pag-uwi sa aming mga bahay at sa pagpatuloy namin ng aming kanya-kanyang mga trabaho at gawain at eskwelahan, Lord, pagbalik namin pagkatapos ng worship service na ito, patuloy nyo kami, Lord, bigyan ng kakayahan through your Holy Spirit to fix our mind and our hearts and our eyes on Jesus Christ, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoon. Help us, Holy Spirit, to yearn for our Savior more and more, na mas lumalim ang aming pag-desire, Lord, na mas makilala siya at mas maunawaan siya. Help us, Lord, na patuloy na humingi ng tulong mula sa inyo para sa lahat ng aming mga gawain, in order that we may become the people you have called us to be the salt and light of this world. And today, as we continue our worship, open our hearts, Holy Spirit, open our minds to your word, and make us the people you're calling us to be. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating tithes and offering, ang passage po natin ay matatagpuan sa Psalm 50 verse 14. Ang kailangan kong handog ay ang inyong pasasalamat at ang pagtupad sa mga ipinangako ninyo sa akin na kataas-taasang Diyos. Mari po nating ibigay ang ating offering sa offering box na makikita sa likod ng ating worship room pagkatapos ng worship service. At pwede rin po tayong magbigay sa bank details na makikita sa screen. Para po sa ating scripture reading, maaari po natin gamitin ang Bibles na nasa harapan natin sa Pew Bibles. And we can turn to the book of 3 John. Karamihan ng mga Bibles dyan ay makikita siya sa page 865 at yung iba naman ay nasa page 859. At meron din ibang mga versions dyan na baka sa table of contents natin makikita kung nasa ang page ang book of 3 John. Malapit siya sa pinakahuli bago po ang book of Jude, which is before the book of Revelation. So pag natagpuan na po natin kung nasaan ang book of 3 John, maaari po tayong tumayo in reverence to God's word as we read this passage together. Ito na po ang ating pang-anim at pinakahuli na mensahe dito sa book of 3 John. This is the last of our sermon series. So ang pag-aaralan po natin ay ang last verses mula sa 11 hanggang sa kahulihan. Pero para po sa ating scripture reading, babasahin po natin ang buong passage. Mula sa verse 1.
The elder, to my dear friend Gaius, whom I love in the truth. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. It gave me great joy to have some brothers come and tell about your faithfulness to the truth and how you continue to walk in the truth. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers, even though they are strangers to you. They have told the church about your love. You will do well to send them on their way in a manner worthy of God. It was for the sake of the name that they went out, receiving no help from the pagans. We ought therefore to show hospitality to such men, so that we may work together for the truth. I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will have nothing to do with us. So, if I come, I will call attention to what he is doing, gossiping maliciously about us. Not satisfied with that, he refuses to welcome the brothers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. Dear friend, do not imitate what is evil, but what is good. Anyone who does what is good is from God. Anyone who does what is evil has not seen God. Demetrius is well spoken of by everyone, and even by the truth itself. We also speak well of him, and you know that our testimony is true. I have much to write you, but I do not want to do so with pen and ink. I hope to see you soon, and we will talk face to face. Peace to you. The friends here send their greetings. Greet the friends there by name. The word of the Lord. Thanks be to God. You may be seated. Nung Thursday, isang araw, yung tatay ko ay sinabihan niya ako na gusto niyang ibenta yung kotse ko na ginagamit ko, which was a gift na binigay nila sa akin when I was in college. At ang sabi niya, bibigyan daw niya ako ng bago. Isa sa mga lumang kotse na meron sila sa parking nila. At yun yung kotse na makikita natin doon, yung CRV. At nung sinabi to sa akin ng tatay ko, ang unang pumasok sa isip ko is, oh, okay to, upgrade. Kasi may bagong kotse, mas malaki. Pero nung sinabi sa akin ng dad ko, oh, gusto mo ba yung bagong kotse? Medyo nagdalawang isip rin ako. Kasi for the past 10 years, mahigit pa, yung maliit na kotse yung parati kong minamaneho. So hindi ako sure kung mamamaneho ko ba ng maayos yung mas malaking kotse. Pero sino ba yung hindi gusto ng upgrade? So sabi ko sa dad ko, yes, sure ako, gusto ko yan, bagong kotse. Pero pagdating ko dun sa parking lot namin, na dun sa kotse, medyo nagdalawang isip ako. Bakit? Kasi pag pasok ko sa kotse, hindi ko alam paano buksan yung kotse. Kasi wala siyang butas para sa susi. And then, tama si Brother Jarvie, no? Push start kasi siya. Hindi ko pa alam yun nung una. So, nung na-figure out ko na okay, push start, siguro, pwede ko nang iuwi itong kotse. Pero, may isa pa akong hindi naintindihan. Kasi pag hawak ko dito sa gilid, walang handbrake. So, sabi ko, wait lang, paano ito papanda rin? Walang handbrake, di ko lang. So, kailangan ko tumawag sa dad ko. Sabi ko, Dad, ba't walang handbrake tong kotse na to? Kasi in-explain niya sa akin, oh, walang handbrake yan, meron niyang foot brake. Sabi ko, ano yun? Ano yung foot brake? Ang alam ko lang yung handbrake. And then in-explain niya sa akin, ng medyo 30 minutes yata ako nag-aantay dun sa parking lot, no? Para lang maintindihan paano paggalawin yung kotse. Pagkatapos natin pag-aralan, this past 5 weeks, itong Book of 3 John, ang pinag-uusapan natin na topic, kung naaalala natin, is yung pagiging co-worker with truth. Paano ba tayong tutulong sa project na ginagawa ng Panginoon to build the kingdom of God? And after going through these verses na pinag-aralan natin, from verse 1 hanggang verse 10, siguro marami sa inyo yung katulad ko nung inalokan ng tatay ko ng bagong kotse.
marami sa inyo yung excited. Ay, okay to. It's good to be a co-worker with truth. Gusto kong maging katulad ni Gaius. Gusto kong tulungan si God sa kanyang mission na ginagawa niya sa mundo. Gusto kong gawin yung ginagawa ni Gaius, using the gifts that God has given him to support in any way he can the work of God. Pero katulad ko rin, nung nakita ko na yung kotse sa parking lot, siguro meron sa inyong nagduda. Kasi, yes, we want to help the Lord, but we don't know how. Hindi ko alam paano paandarin yung kotse. Hindi ko alam paano ba ako magiging faithful worker in God's kingdom. That's why I believe that the best way to end this series sa ating pag-aaral ng Book of 3 John is to give some steps na pwede nating gawin. Some practical steps na pwede natin gawin in order to become a faithful worker of the gospel para sa kingdom ni God. And as we study the last verses, mula sa verse 11 hanggang sa kahulihan nitong passage na ito, we will learn from God's Word 3 steps na pwede natin gawin para maging faithful worker sa kingdom ni God. Ano yung first step? Tingnan muna natin yung verse 11. Ang sabi dito ni Elder John kay Gaius, ito yung sinabi niya sa verse 11. Dear friend, do not imitate what is evil, but what is good. Anyone who does what is good is from God. Anyone who does what is evil has not seen God. Notice ano yung instruction na binigay ni Elder John para kay Gaius. Sabi niya, do not imitate what is evil. Huwag niyong gagayahin yung gawain na masama. Sino ba yung evil doer? Kung babalikan natin yung napag-usapan natin last week at kung babasahin natin na maigi yung context ng passage, the one who does evil is si Diotrephes, yung pinag-aralan natin last week, diba? Na siya yung hindi sumusunod sa utos ng mga apostle. Doon sa inappoint na leaders ni Jesus Christ para sa kanyang simbahan, hindi siya sumusunod sa kanila. Siya yung pumupunta sa kanya yung mga missionaries na pinadala ng mga apostles, pero hindi niya tinutulungan. At yung mga tao sa simbahan na gustong tumulong, pinapaalis niya sa simbahan. So si Demetrius, sinasabi dito ni Elder John kay Gaius, huwag mong gagayahin siya. Do not imitate what is evil. Instead, imitate what is good. Gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti para dun sa mga missionaries na pinapadala ng simbahan. And in general, gumawa ka ng mabuti. Pero ang tanong na lahat tayo iniisip natin is, paano natin gagawin? How can we do what is good? How can we be faithful workers in God's kingdom? Basahin natin yung next line dun sa verse 11. Kasi nagbigay dyan si Elder John ng explanation or pinakita niya dito yung unang step na kailangan natin in order to be faithful workers in God's kingdom. Ang sabi niya, anyone who does what is good is from God. Anyone who does what is good is from God. Yung mga taong gumagawa ng mabuti or yung mga taong makakagawa ng mabuti para dito sa mga missionaries na pinadala ni Elder John sa simbahan or in any work of the gospel, the people who can do the work faithfully, saan sila galing? Galing sila kay God. In other words, ang priority natin, if we want to do faithful work in ministry or in anything for the Lord, ano yung priority natin? It's being in a right relationship with God. Dapat connected tayo sa Kanya. We must be from Him. And that's why yung susunod na line, no, yung pagkatapos siya sabihin yun, ang sabi dito, anyone who does what is good is from God, and anyone who does what is evil has not seen God. Like, hindi lang sila not in a relationship with God, hindi nga nila alam kung sino si God kasi hindi pa nila nakikita si God. Dito ina-explain ni
Elder John, ano ba yung difference between Diotrephes and Gaius or other faithful workers in the kingdom of God? The difference is si Diotrephes, kaya niya ginagawa yung masamang gawain, kaya masama yung pagtrato niya dun sa mga messengers of truth, yung mga missionaries na pinadala ng simbahan, is because wala naman siyang relationship with God. Hindi naman maayos yung kanyang relationship with God. And it's because of that, kaya yung lumalabas sa kanya, yung gawain na ginagawa niya, is evil. Evil deeds yung nagagawa niya. So ngayon, ano dapat yung priority natin? Ano yung dapat na priority ni Gaius? Ang priority niya dapat is, yes, he must do good, pero in order to do good, kailangan he has a right relationship with God. Kailangan maayos yung kanyang relasyon sa kanyang Panginoon. Sa Pilipinas, sa repair shop at pinapaayos yung electric fan, yun ba yung una nating ginagawa? Ano yung una nating ginagawa? Bibili na bago. Ako, so siguro yung iba yun yung ginagawa, no? Pero ako, ang una kong ginagawa, chinecheck ko muna kung nakasaksak yung electric fan. Kasi most of the time, the reason why hindi gumagana yung electric fan, kasi hindi pala nakasaksak doon sa saksakan. And yes, it's funny, no, na most of the time, hindi naman natin uunahin na ipapaayos agad. Pero, minsan sa Christian life natin, yung tanong natin na iniisip is, why am I not bearing fruit? Bakit hindi ako nakakagawa ng mabuti para sa Panginoon? Why am I not excited about the things of God? And then iniisip natin, ay, baka I'm not in a right relationship with God. Baka may problema ako, kailangan ko kumausap sa psychiatrist or something. Maybe that's why I'm not excited about the things of God. Pero most of the time, para tayong yung electric fan. Hindi kasi tayo nakasaksak. We are not connected to the source of all goodness. Hindi tayo connected kay Jesus Christ. Kasi kung tatanungin natin yung sarili natin, gaano katagal ba tayo nag-spend time with God in prayer? How much time do we spend with Jesus Christ in our prayer closet? Siguro yes, hindi ako fruitful sa ministry ko. Minsan mabilis akong magalit, minsan mabilis umilit yung ulo ko, minsan mabilis akong matempt sa kasalanan, minsan pag gagawa ng ministry, hindi ako excited na gawin, tinatamad ako gawin. Minsan hindi ako willing to volunteer sa ibang mga ministry sa church. Minsan nakakatulog ako sa worship service. And it's not always because wala akong tamang relationship with God, pero sometimes kasi hindi natin pinaprioritize yung relationship natin sa Kanya. So, one of the ways na pwede natin gawin before we evaluate yung ating faith, maybe one of the things na pwede natin gawin is every day, let's commit ourselves to 1 hour, 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes in prayer to God. Na mananalangin tayo kay Kristo. That we will not just think, hindi lang natin iisipin yung prayer natin sa Kanya, pero sasabihin natin out loud. Minsan nakakaya, no, kasi baka marinig tayo ng ibang mga tao, pero that's why sabi nga ni Jesus Christ, go to your prayer closet. Diba? Para hindi ka marinig ng ibang mga tao, o kaya hindi ka makita ng mga ibang tao habang nagpe-pray ka kay God. So hindi mo kailangan mahiya praying to God. And also, another thing that works for me sa prayer time ko is I don't just pray out loud. And I think this baka maging helpful rin to para sa iba, sa atin, is try natin isulat yung prayer natin. Kung ano yung pinapanalangin natin. Minsan maganda na meron tayong actual record. Kasi yung mga prayers na sinasabi natin or iniisip natin, madaling makalimutan. And then isipin natin, nagpray ba talaga ako this week? Pero kung meron tayong prayer journal, and then we write our prayers there, yun, sigurado yun. Talagang nagpray talaga ako, meron akong evidence. And if we do that consistently, let's see, no? Baka the more that we do this, the more that we
abide in Christ, na talagang nakasaksak tayo dun sa source of joy, the source of power, the source of yung ministry natin, then makikita natin na kaya na natin magkaroon ng fruit. We can bear fruit in our ministry. We can be excited about the things of God. And that's why, kung mapapansin ng iba sa atin, I think nabigyan ko na kayo ng aking Christmas gift. So, advance Christmas gift to mula sa akin. Yan. Yung iba na hindi ko pa nabibigyan, bibigyan ko mamaya, no? Maliit lang siya na notebook kasi minsan we have to start small, no? Maliit na notebook, sulat natin yung prayers natin kay God. And then try natin gawin to every day. Araw-araw natin isusulat yung prayer natin. And then the more that we do this consistently, pag naging habit na siya, makikita natin na in the long run, talagang magkakaroon ng bunga yung buhay natin. Because we are depending on Christ. We are depending on God. So ano yung first step? The first step, in order to bear fruit in ministry, in order to become faithful workers in God's kingdom, the first step, makikita natin dito sa verse, is to see God. Kailangan makita natin siya. In other words, we have to prioritize our relationship with Him. And we do this through committed prayer. Na talagang mananalangin tayo. Isusulat natin yung panalangin natin. We do it consistently every day. Ano pa? Ano yung pangalawang step? The first step, see God, prioritize your relationship with Him. What's the second step? Basahin natin yung verse 12. Ang sabi dito ni Elder John kay Gaius sa verse 12, Demetrius is well spoken of by everyone, and even by the truth itself. We also speak well of him, and you know that our testimony is true. So siguro habang binabasa natin yan, verse 12, medyo nakakagulat. Biglang may bagong karakter na minention si Elder John kay Gaius. Sa atin nakakagulat, pero probably kay Gaius hindi to nakakagulat kasi sino ba yung nagpadala ng letter sa kanya na daladala na galing kay Elder John papunta kay Gaius? It's probably si Demetrius mismo. Na itong this guy, Demetrius, is the very missionary na pinadala ni Elder John, ni Apostle John, papunta kay Gaius. Siya yung nagpadala kay Demetrius, and then this is his letter of recommendation para mapakita kay Gaius na itong si Demetrius, this is someone you can trust, this is someone that you should support, that you should provide hospitality for. So, yung ministry na kailangan gawin ni Gaius is to show hospitality to this person named Demetrius. Pero ang tanong is, paano malalaman ni Gaius na talagang etong si Demetrius is someone that I can trust, is someone that I can show hospitality to, na pag ginawa ko to, na talagang I'm serving the Lord, na this is my expression of honoring God, serving Him, na talagang pag tinulungan ko si Demetrius para sa Panginoon to. Paano niya malalaman? Notice ko na yung sinabi dito ni Elder John kay Gaius. Sabi niya, Demetrius is well spoken of by everyone and even by the truth itself. So in other words, people are testifying. The truth itself is testifying na mapagkakatiwalaan mo itong si Demetrius. And then notice what he says after that. Sabi niya, we also speak well of him. Kami mismo, yung mga leaders sa simbahan, we speak well of him. We can testify na this guy is trustworthy. And you know, ang sabi niya dito, and you know that our testimony is true. So dito, saan nanggagaling yung confidence ni Gaius na itong ministry that he is about to do is a good ministry, showing hospitality, tutulungan niya itong missionary? Because he knows the truth. Dahil alam niya na yung sinasabi sa kanya ni John, yung tinuturo sa kanya ni John, ay katotohanan. And many times sa ating mga ministry, kaya hindi tayo sigurado kung tama ba yung ministry na gagawin ko. Or kung tama ba yung pag-support sa missionary, o kaya yung kung ano man yung calling na binibigay sa akin ni God, if this is really from God. The reason why we are uncertain at times is because we don't know the truth. We do not have a relationship with the truth
na mas lumalalim ng lumalalim yung pag-unawa natin sa kanyang salita. And this is why it's important for us as Christians na kailangan inaalam natin yung katotohanan. Because the more that we know the truth, the more that we understand yung word ni God, the more na magiging madali para sa atin kung ano yung options natin. How we can serve God in different ways. Like, in order for us to contribute dun sa kingdom ni God, we need to understand ano ba yung ginagawa niya. In order for us to contribute to the gospel, to the kingdom project of God, we need to know what He is doing. And the best way for us to do that is by studying His Word. Aralin natin yung salita niya. And we praise God na meron tayong simbahan dito sa Jubilee Church na talagang nagtuturo ng salita ng Diyos. We can attend yung worship service. We can also attend yung mga access Bible studies, yung mga access group, small group meetings natin na nag-aaral rin ng salita ng Diyos. Pero I think it's very important for us as Christians na hindi lang natin pinagkakatiwala sa ibang mga tao yung pag-unawa natin ng salita ng Diyos. Pero personally, in our own personal time, nag-aaral rin tayo ng salita ng Diyos. We also read the Bible every day. We study, hindi lang natin babasahin, pero aaralin natin siya na maigi, na mauunawaan natin. Because the more that we do this every day, na inaaral natin yung salita ng Diyos, pinabasa natin siya, iniintindi natin siya, pagdagal, nag-iipon tayo para sa sarili natin ng wisdom na nanggagaling kay God. And the more that we fill our minds with the wisdom of God, makikita yan ng mga tao. Makikita yan ng mga kaklase natin sa school, ng mga katrabaho natin, ng mga kapamilya natin. Ngayong Pasko, marami tayong mga reunion, mga family reunion sa magagawa. And if we fill our minds with the wisdom of God, yun yung mabibigay natin sa kanila. Yun yung maipapakita natin sa kanila, which is more precious than all of the gifts na pwede nating ibigay. It's the wisdom of God. Pero bigyan ko kayo ng konting tulong, no? This is an advice that was given to me in the past. And I think it can be helpful for some of you, no, in your own study of the Bible. Nung high school pa lang ako, tinuturuan na kami nung mga pastor namin na magbasa ng 1 chapter a day. Naalala ko, very first book of the Bible na binasa ko is the Gospel of John. Nagsimula ako John chapter 1. And then every day, natapos yung buong John, and then tuloy-tuloy sa New Testament. Pero yung problem na parati kong dinadaanan, as I'm doing this every day na nagbabasa ng Bible, is wala akong naintindihan sa binabasa ko. Like, I can't understand it. Bakit pag si pastor nagbasa, siya nag-explain bakit ang dami niyang nasasabi. Ako hindi ko naintindihan yung mga yun. And it could be very discouraging, no? Kasi ginagawa na nga natin yung pinapagawa ng Panginoon, binabasa natin salita niya, pero hindi natin naintindihan yung binabasa natin. It could be discouraging. Pero yung advice na binigay sa akin in the past that was really helpful is, pag nagbabasa ka ng isang chapter of the Bible, don't try to understand everything. Huwag mong subukan na maintindihan lahat. Of course, if you can, that would be great, pero try to focus on one thing at a time. Minsan gusto natin maintindihan yung lahat ng verses, lahat ng sinasabi sa Bible, pero to be honest, hindi naman natin kaya because we are finite creatures, and this is the infinite word of the infinite God. Salita niya to. Salita to ng Panginoon. Hindi natin to maiintindihan fully. Like, even if pag nag-Bible study tayo, no, nag-aral tayo ng iisang verse lang doon sa Access Taglish natin, no, yung iba sa atin nakapag-join na. Ang daming application sa iisang verse. Kasi ang daming nakikita ng iba-ibang mga tao. So let's not think that we can exhaust every single verse pag binabasa natin siya araw-araw. And don't worry kung hindi nyo maintindihan lahat, kasi we have the rest of our lives to keep reading and studying the Bible. And even beyond our lives, pagkasama na natin si God in eternity, continuous natin pag-aaralan siya, pag-aaralan yung salita niya. Like, marami tayong panahon para maintindihan lahat ng mga verse. Pero let's get one insight. Because to be honest, we can only focus on one thing at a time. Hindi tayo, may iba sa atin ng mga multitaskers. Mahuhusay mag-multitask ng iba-ibang mga gawain. Pero as we're studying our Bibles, try natin mag-focus lang sa isang insight na natutunan natin. And then pag sinulat natin sa journals natin, what did I learn today? And then you can write one thing. Isang bagay lang.
And then what you will see is if you do this every day consistently, na one thing na natutunan ko from this chapter, isusulat ko siya sa journal ko, sa notebook ko. Pagtagal, yung wisdom na yun mag-accumulate. And then magugulat na lang yung mga tao, bakit ang daming alam nitong isang person na ito? Bakit ang dami niyang alam tungkol sa Bible? Eh kasi ginawa mo araw-araw, binasa mo siya araw-araw, at everyday meron ka natutunan na bago. So yung mga bago na natutunan mo ay magpapatong-patong hanggang sa pagtagal, marami ka ng wisdom na may papakita sa ibang mga tao. So ang first step, if we want to become faithful workers in God's kingdom, the first step is to see God. Kailangan natin i-prioritize yung relationship natin sa Kanya. We do this by spending time with Him in prayer. The second step is to know the truth. We have to familiarize ourselves with the truth of God's Word, because the more familiar we are about God's Word, the easier it will be for us to know and to identify ano yung magagandang mga gawain na pwede nating gawin para sa Kanyang kingdom. And we do that by studying the Bible every day. Aralin natin siya na maigi. Ano yung last step? What's the last step? Para sa last step, basahin natin yung huling mga verses mula sa verse 13 hanggang sa huli. Notice paano tinapos ni Elder John yung kanyang epistle na sinulat para kay Gaius. Ang sabi niya, I have much to write to you, but I do not want to do so with pen and ink. I hope to see you soon, and we will talk face to face. Peace to you. The friends here send their greetings. Greet the friends there by name. One of the things that immediately pops out habang binabasa natin nito ay sobrang simple, sobrang bilis, sobrang generic nung kanyang closing statement na sinulat ni John para kay Gaius. And it makes sense kasi maikli lang yung epistle, no? And kilala naman ni Gaius si John, and sinabi pa niya na we will meet face to face soon, makikita tayo harap-harapan. So, pagdating nung araw na yun na makikita sila, then doon na nila itutuloy yung kanilang kwentuhan. Pero the reason why, for me at least, why this is surprising that John will end his letter this way is because ako, like if I was in Gaius' position, na nandito si Demetrius, tapos meron siyang hawak na epistle na galing daw kay John. At the back of my mind, iniisip ko, legit ba yan? Totoo ba yung letter na yan? And you would think na siguro marami pang pwedeng idagdag na information si John dito sa letter that can authenticate na this is really an epistle that comes from him. Na talagang galing talaga to kay John. Na this is really his commendation para kay Demetrius na pwede niyang suportahan. And of course, siguro hindi na kailangan gawin yun ni John kasi sinabi na nga niya na magkikita naman sila soon, face to face. Pero ako, inisip ko rin at the back of the mind, pero nandyan na si Demetrius. He's already right there. At kailangan na niya yung support ko. Kailangan na niya na magpakita ako sa kanya ng hospitality. Like, wouldn't it be helpful, John, that you give me something na assurance, bigyan mo ko ng greater assurance na talagang this is the right thing to do. And habang iniisip ko siya, napaisip ako na maybe John was intentionally doing this. Na sinasadya niya talaga na magbigay ng konting information. Maybe siguro yung ibang mga scammers, baka naglalagay talaga sila ng parang authenticator na para kunyari authentic tong letter na to. Pero the other thing is, na naisip ko is, baka yun talaga yung gusto ni John na isipin ni Gaius. Because he doesn't want him to serve out of complete certainty, but to serve instead out of faith and out of courage. Kasi many times, siguro si Gaius, he wants more assurance. Gusto niya ng
na malaman kung talagang authentic to. If this is really from John, if this is really an instruction from the Lord. And many times tayo rin, minsan ganun yung nararamdaman natin. Siguro may iba sa atin, I'm not sure if talagang kinokol ako ni Lord maging pastor, kinokol talaga ako ni God na pumunta sa seminary. Maybe some of us feel that way. Pero for those of us who are really called, we have to take that leap of faith even though hindi 100% yung certainty. Siguro some of us are feeling this call from God na I need to support this pastor or this missionary. Kailangan ko siyang suportahan financially or kung ano man. But I'm not sure, at the back of my mind, iniisip ko, what if ini-scam lang ako nito? What if niloloko lang ako nitong missionary na humihingi ng pera? Or maybe some of us, inisip natin, I want to serve the Lord sa worship team. Gusto ko mag-volunteer sa praise and worship. Gusto ko mag-song lead. Pero what if hindi ako ginift ni God? Hindi pala ako gifted. Tapos mapapahiya lang ako sa stage. There's so many uncertainties na may experience natin when we seek to serve the Lord. But the Lord calls us to serve courageously, even though hindi pa 100% yung path. Because that's what it means now, to have faith, to trust in the Lord, and to serve Him courageously. And many times, kailangan talaga natin nung mag-take ng leap of faith sa ministry. And sometimes, looking for that 100% certainty before tayo gagawa ng kahit ano, sometimes yun pa yung pumipigil sa atin. So these are the steps na kailangan nating alalahanin if we want to become faithful workers in God's kingdom. Napag-usapan na natin, step 1 is to see God. Let's prioritize our relationship with Him. Step 2 is to know the truth. Let's study the scriptures diligently in our own personal time with the Lord. And let's serve courageously. Na even if hindi 100% yung certainty na our ministries or our service will be successful, gagawin pa rin natin. Na even if we fail, if we're doing it for the Lord, then siya yung magbe-bless sa atin. And we praise God na we serve a God who is helping us, who is supporting us, and nagpadala si Jesus Christ ng advocate para sa atin. So as we seek to serve the Lord, let's continue to rely on the power that He has given us. Let's rely on the power through the Holy Spirit, and let's fix our eyes on Jesus Christ in however way na tinatawag tayo ng Panginoon na magsilbi para sa Kanyang kingdom. Let's close with a word of prayer, and then I will read the benediction, and then we will be dismissed. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong salita. We thank you, Lord, for the example of Gaius, na isang simpleng Kristiyano na sumusunod lang sa inyo, Lord. And in the same way, Lord, tinatawag niyo rin kami to serve you in the simple ways that you have entrusted to us. Marami kaming mga resources and gifts and talents na binigay niyo sa amin, Lord. And Lord, help us to serve you courageously, to use these gifts and talents na binigay niyo sa amin para makatulong sa inyong kingdom. And Lord, more than just serving you sa ministry and volunteering in all of these different activities na pwede namin gawin, help us, Lord, to keep first things first, and to prioritize first and foremost yung aming relationship with you. Lord, we cannot be fruitful in our ministry if we are not abiding in you, if we're not depending on you, Lord. So help us to prioritize and to work diligently to deepen our relationship with you. And help us, Lord, as a church to provide a space, Lord, a meaningful space na pwede namin matulungan ang isa't isa to deepen yung aming relationship with you and to be fruitful for your kingdom.
So now for our communion, we have our very own Rev Jojo. Okay. Okay, magandang hapon po. Bago tayo tungo sa ating communion, i-recite po natin ang ating Apostles' Creed. Ayan. Okay. Okay. Sabay-sabay po nating basahin. Tayo po'y tumayo. At ating pong basahin ang ating The Apostles' Creed in Tagalog. Sabay-sabay. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo na buktong anak ng Diyos at Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya at ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isinilang ni Birheng Maria, nagdusa siya sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Siya ay bumaba sa kinaroroonan ng mga patay. Sa ikatlong araw siya ay nabuhay na muli. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon siya ay paparito para husgahan ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang Kristiyano, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Tayo po ngayon ay nasa Holy Communion, ang banal na hapunan, isang sakramentong itinakda ng ating Panginoon upang ating alalahanin ng kanyang pagkamatay at ang kaligtasan na naibibigay sa atin sa kanyang habag. Ngayon, ang lahat ng may karapatang tumanggap nito ay yun lamang na tumanggap ng totoo sa kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hayaan yung basahin ko ang isang talata mula sa unang Korinto. Sabi ni Pablo, kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangan suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom nito ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahina at may sakit at ang ilan ay namatay. Ngunit kung susuriin natin ang ating sarili, kung tama o mali ba ang ating mga ginagawa, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kung tayo man ay pinarurusahan ng Panginoon, dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo parusahan kasama ng mga tao sa mundo. Bago natin tanggapin at sabay-sabay kumain ng tinapay at uminom sa kopa ay sabay-sabay muna tayong suriin ang ating sarili. Let us examine ourselves, ika nga. Kung meron tayong kasalanan na hindi pa naikukumpisal sa Panginoon, na hindi pa nahihinga ng tawad, gawin natin to sa 1 minuto. Tayo po'y sama-samang taimtim na manalangin at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Let's all stand. Tayo po'y magsitayo.
Ayon sa sulat ni Pablo sa unang Korinto, Kabanatang 11, talatang 23, sabi niya, ito ang turo na binigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Nung gabing ipagkanulo ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinahati-hati niya ito at sinabing, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Pagkatapos silang kumain, ganun din ang ginawa niya sa kopa. Kinuha niya ito at sinabing, ang kopang ito ang bagong kasunduang pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong uminom. Tayo po'y manalangin. Let's all pray. Mahal naming Diyos, dakilang Ama, ang lumikha ng bawat ng lahat, ang aming Panginoon, tagapagligtas. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito na kami ay nagsalo-salo at kumain at uminom ng mga elementong ito nagsisimbolo, Panginoon, ng iyong katawan na ibinigay mo para sa aming kasalanan at iyong dugo na dumaloy, Panginoon, at naging daan upang kami maligtas. Lord, we thank you for the bread that symbolizes your body, the broken body, and the cup that symbolizes the blood that was poured out for the remission of our sins. Ang aming panalangin ay hindi lamang ito maging tradisyon kada buwan, ngunit ito'y maging isang munting paalala para kami po ay lalo pang lumago sa aming pananampalataya, lalo pa kaming magkaroon ng kasiglahan sa aming pananampalataya sa inyo, sa aming pakikisa sa inyo, Panginoon. At hindi lamang to pag-alala sa inyong nagawa, Panginoon, ngunit pagtanaw sa hinaharap na ayun ang iyong pangako na ikaw ay muling babalik at kukunin kami, Panginoon, at sasama sa inyong kaharian sa pangulang hanggan. So Lord, it is our prayer that it's not only a tradition that we remember, but it is also a hope for us as we look forward to the day when you will come again to take us with you for all eternity. Ito ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y pwede umupo.